Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro. Naabutan na nga ni Disciple Thaddeus si Sungo na may kausap sa kanyang telepono. Tinanong niya ito kung sino ang kanyang kausap at mabilis naman na sinagot ni Sungo na kakilala niya ang kanyang kausap at matagal-tagal na din silang hindi nag-uusap. Kung ganoon daw ay maging komportable lang si Sungo sa pakikipag-usap. Pero kung kaibigan daw ito ni Sungo ay kaibigan na din niya ito. Agad na kinuha ni Thaddeus ang telepono kay Sungo at sinubukang kausapin ang nasa kabilang linya. Magsasalita pa sana si Sungo pero nag-iba ang tingin ni Thaddeus at agad siyang pinatahimik nito. Sa isip ni Thaddeus, ano na kaya ngayon ang pakiramdam ni Sungo? Nagulantang daw ba ito dahil kinuha niya ang telepono nito ng biglaan? Ano kaya ang reaksyon na ito? Biglang nagsalita si Simon sa kabilang linya. Tinatanong niya si Sungo kung bakit ito natahimik. Tinatawag niya pa ito na kuya. Bakit daw natahimik ito matapos niyang banggitin ang kanyang pinag-utos? Sa isip ni Thaddeus, base sa kanyang pag-iimbestiga, si Sungo lamang ang pinakamalapit na maaaring may koneksyon sa tunay na Pedro. Patuloy na nag-ingay si Simon sa kabilang linya at tinatawag si Sungo na magsalita ito. Hindi umimik si Sungo at natahimik lang ito habang naghihintay. Pero sa isip ni Thaddeus ay ayos lang na hindi siya magsalita ng kung ano paman. Dahil hinihintay na pala niya na gawin ito ni Sungo. At ngayon, ay nasa isang kumunoy na siya. Pero tila nagbago ang ihip ng hangin. Biglang pinagpatuloy ni Simon ang pagsasalita sa kabilang linya. Tinanong niya si Sungo kung itutuloy pa daw ba niya ang kanyang pinag-uutos. Ang pinag-uutos niyang bibili siya at magpapadeliver. Sana daw ay tapusin niya ang kanyang order. Bibili daw ba siya o hindi? Tila nalito si Thaddeus sa pinagsasabi ni Simon sa kabilang linya. Anong delivery daw ang pinagsasabi ng taong ito? Ano ang bibilhin ni Sungo? Tilaw napahinto si Thaddeus at hindi maintindihan ang mga nangyayari. Sinabi ni Simon sa kabilang linya kung itutuloy pa daw ba ni Sungo ang pagpapadeliver ng tiles. Tinuro ni Pedro ang basag na mga tiles sa harapan ng bahay ng ina ni Thaddeus. Hindi siya makapaniwala na bibili si Sungo ng tiles para palitan ang mga nabasag. Sinabi ni Sungo na hindi daw siya mapakali sa mga basag na tiles ay harapan. Pero ang mas mahalaga, nahuli na daw ba ni Thaddeus si Pedro? Sinagot naman siya ni Thaddeus na sa kasamaang palad ay hindi pa. Pero bakas sa mukha niya ang pagkalito. Sinabi naman ni Sungo na ayos lang daw ito dahil mukhang sadya talagang magaling si Pedro. Kailangan na daw nilang bumalik. Nalilito pa rin si Thaddeus. Sinabi ni Sungo sa kanya na kailangan din nilang maghanda. Walang magawa si Thaddeus kung hindi mapakamot ng ulo. Napatingin na lang siya kay Sungo habang naglalakad. Sa mga mata niya ay tila nagkamali siya at napagbintangan ang kanyang tinuturing na kapatid. Sa kuta naman ng Glory kung saan ay nandoon si Raphael. Nabalitaan na niya agad ang nangyari sa Kowloon. Hindi nahuli ng magkapatid na Congo ang matandang si Pedro. Tila nahihirapan pa daw sila kahit isang matandang ulyanin at malapit nang mamatay ang kanilang kalaban. Sino din daw ang mag-aakala na ang isang matandang nasa hukay na ang isang paa ay ganito pa kadesperado? Ganito na daw ba kadesperado si Pedro na malaman ang kanyang kahinaan? Pero kahit ano pa man daw ang mangyari, hindi niya hahayaang magtagumpay ang matandang iyon sa kanyang mga binabalak. Kaya ngayon ay tatawagin niya ulit ang Devil ng Kowloon. Ito ay dahil walang nang natitirang oras ang Kowloon Hell. Balik naman sa Kowloon, isang gabi sa ilalim ng napakadilim na langit at malamig na ihip ng hangin, nakaupo si Thaddeus sa itaas ng gusali at sa malayo ang tingin nito. Habang nag-iisip at mag-isang nakaupo ay may biglang tumawag sa pangalan niya. Ito ay si Sungo lang pala. Ayos lang daw ba siya? Sinabi ni Thaddeus na si Sungo lang pala akala niya kung sino. Ayos lang daw siya, pero sandali lang, ano daw ang nasa kamay niya? Agad na tiningnan ni Thaddeus ang kamay ni Sungo. Tinanong niya kung nasugatan daw ba ito kanina nang bigla niyang kinuha ang cellphone nito. Pero sinabi ni Sungo na wala lang ito. Hindi, tila nagsisisi na sinabi ni Thaddeus. Humingi siya ng patawad kay Sungo. Ayos lang daw ito saad ni Sungo. Sabihan lang daw siya ni Thaddeus kung saan may malapit na pagamutan dito para mapagamot niya, pangit daw kapag may maiwan na peklat. Sandali lang daw saad ni Thaddeus, may kilala daw na manggagamot malapit sa kanyang bahay.
Pumunta daw siya doon agad para malagyan ng gamot ang kanyang sugat. Ginuhit ni Thaddeus ang direksyon papunta doon. Nagpasalamat naman si Sungo sa kanya, pero bago daw mahuli ang lahat, may gusto siyang itanong kay Thaddeus. Galit nga daw ba talaga si Thaddeus? Gaano daw kalaki ang galit na kinikimkim niya? Nagulat si Thaddeus at paano daw nalaman ito ni Sungo. Sinabi ni Sungo sa kanya na paanong hindi niya malalaman. Tingnan daw nito ang kanyang paligid. Parang sinisigaw daw nito na may galit siya sa mundo. Wasak ang mga kagamitan sa paligid at pati na ang isang haligi na bakal ay hindi maintindihan ang itsura. Sa isip ni Pedro, parang ibang Thaddeus ang palaging nakakausap niya. Nagulat daw ba siya, tanong ni Thaddeus. Sa totoo daw nito ay pumunta siya at nakipagkita sa magkapatid na Congo. Ano naman daw ang nabalitaan o may masamang balita daw ba siyang narinig mula sa magkapatid? Natahimik si Thaddeus at tila hindi makapagsalita. Kanina pala ay may ibinalitang hindi maganda ang magkapatid sa kanya. Tinatanong niya ang magkapatid kung ano ang ibig sabihin nila. Ano ang ibig sabihin nilang konti na lang ang oras na natitira sa kanila? Tila kinukutya pa nila si Thaddeus. Mukhang hindi daw siya binalitaan ng boss, siya na sect leader nila. Ang demolition daw ng Kowloon Hell ay nalalapit na. Nagulat si Thaddeus. Hindi daw ito maaari. Alam niya na pinipigilan ni Raphael ang gobyerno para gawin ito. Sinabi ng magkapatid na pinipilit na ng gobyerno na magawa ang demolition ng Kowloon. Dahil dito ay nahihirapan na rin ang Glory na pigilan pa ang balak ng gobyerno. Para mapigilan ang demolition, kailangan din daw nilang bayaran si Raphael. Pero paano daw ito, hindi pa nila nahuhuli si Pedro. Pero huwag daw mag-alala si Thaddeus. Kapag nahuli daw nila si Pedro, sila na mismo ang mamahala sa Kowloon. Kaya ngayon, ano pa daw ang hihintay niya? Mukhang kailangan na niyang umalis sa Devil's Shadow. Ano kaya ang ibig sabihin nila na Devil's Shadow? Binahagi ni Thaddeus kay Sungo na ang magkapatid na Congo ang pumipigil sa kanyang kasunduan kay Raphael. Nakakapagtaka daw saad ni Sungo. Tama, nakakapagtaka nga daw ang Congo brothers. Hindi biglang sagot ni Sungo. Ang pinagtataka niya ay si Thaddeus. Hindi niya daw siya maintindihan. Kung tungkol lang daw ito sa kanyang ina, dapat ay maghanap na lang daw siya ng ibang paraan. Pero sinabi ni Thaddeus na ang isang dahilan ay tungkol sa isang tao. Sino daw, sagot ni Sungo? Ito daw ay ang tinatawag nila na ang Devil of Kowloon Hell. Hindi daw ang Congo brothers ang problema. Kailangan niyang protektahan ang lugar na ito mula sa kanya kapag bumalik daw ito. Sinabi ni Sungo sa kanya na ayos lang na huwag itong ikwento sa kanya kung hindi siya komportable, pero sinabi ni Thaddeus na gusto niya na malaman ni Sungo ang tungkol sa kanya at makinig daw ito. At tungkol sa tao na dahilan kung bakit ng isang magulong lugar ang kanyang tahanan. At ang taong gustong-gusto niyang tapusin. Isang dekada na ang nakakaraan. Ang Kowloon ay isang abandonadong lugar na hindi abot ng gobyerno. Ang mga refugees and walang mapuntahan ay isa-isang nanirahan sa lugar. Lahat sila ay namumuhay ng payapa at masaya sa loob ng Kowloon. Labeo ang tunay na pangalan ni Thaddeus. Naaalala pa niya na masaya sila ng kanyang ina. Masaya din siyang nakikisalamuha sa ibang mga tao. Ang village ay puno ng ngiti ng mga naninirahan dito. Akala niya ay mamumuhay na sila ng masaya habang buhay sa lugar na ito. Hanggang sa dumating ang malagim na araw na iyon. Ang hindi niyang maintindihan at maalala na pagkakahiwalay nila ng kanyang ina. Matagal siyang naghintay sa pagbabalik nito pero hindi siya kailanman bumalik. Pero kahit ganoon ay hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Nandyan pa rin daw ang mga nakakatanda sa loob ng village na nag-aalaga sa kanya. Tumutulong din siya sa mga gawain nila at tila masaya pa rin ang araw-araw na buhay nila. Pero doon mismo nagsimula ang trahedya. Biglang may tumawag sa may-ari ng dumpling house na yon, tinanong niya kung sino daw ito at ano ang kanyang kailangan. Ito daw ang unang pagkakataon na nakita nila siya. Tinanong siya ng misteryosong tao kung hindi daw ba sila nagbebenta sa mga hindi nila kilala. Hindi naman sa ganoon sagot ng may-ari. Sinabi ng misteryosong tao na narinig daw niya na masarap ang dumpling sa lugar na ito. Sa araw na yon ay tinawag nila ang tao na yon na ang demonyo na galing sa labas. Hindi daw niya malimutan ang araw na yon, naghisek ng lagim ang taong yon. Sinaktan niya ang mga nakakatanda. Ginawa niyang isang impyerno ang lugar ng Kowloon. Ang nakatagilid na imahe ng demonyo ang tumatak sa kanyang pag-iisip at mga paningin.
Sinasabi nito na sa araw na yon ay sa kanya na ang Kowloon. Kahit ganoon ay hindi pa masyadong lumala ang sitwasyon dahil sinubukan ng mga tao na magsama at kontrahin ang demonyo na tagalabas. Pero ito pala ang hudyat ng mas malagim pa na pangyayari. Isang pangyayari na hindi niya kayang paniwalaan na nasasaksihan niya mismo sa kanyang harapan. Ang martial arts na kanyang kinakatakutan pero kanya ring nirerespeto. Hindi pa doon nagtatapos ang trahedya. Isang kabaliwan ang ginawa ng taong yon. Pinutol niya ang mga kamay ng mga taga-Kowloon at ang iba ay ginawang lumpo. Sa isip niya ay mamamatay din siya kapag nagpatuloy ito. Para maibalik sa normal ang lugar na ito, kailangan niyang maging malakas. Mas malakas kaysa sa taong yon. Para sa kanyang ina na pinapangarap na makabalik. Kung magagawa niya ito, ay makakaya niya ang lahat. Alam niyang hindi lang basta lumakas ang demonyong yon, alam niyang may sekreto ito. Pinasok niya ang kuta nito at kailangan daw niyang mahanap ang sekretong libro na napansin niyang palaging hawak-hawak ng taong yon. Alam niyang ang librong yon ang sekreto. Hinanap ito ni Thaddeus at kapag nahanap niya daw ito ay matututunan din niya ang martial art. Pero tila nanlamig siya nang biglang sumulpot ang taong yon sa kanyang likuran. Sino daw siya? Ano daw ang ginagawa niya sa kanyang lugar? Bakit hawak-hawak daw niya ang kanyang secret martial arts book? Gusto daw ba niyang malaman ang kanyang martial arts? Oo, ang sagot ni Thaddeus. Gusto daw din niyang maging malakas katulad niya. Sa isip niya ay ito lang ang tanging paraan para maprotektahan ang lugar na ito. Nanakawin niya ang martial arts ng matanda at magiging malakas. Nakiusap si Thaddeus na gawin siyang disciple ng taong yon, sinabi daw ng kanyang ama na malakas siya. Pero sinabi ng taong yon na alam niyang wala siyang tatay at patay na ito. Paano daw niya nalaman, tanong ni Lebeo, pero walang ano-ano'y sinipa siya ng tao at tila lumipad siya at tanggal ang kanyang tsinelas. Sunod-sunod na sinipa siya ng tao at sinabi na ang isang hamak na katulad niya ay naghahangad na matutunan ang kanyang martial arts. Subukan daw niyang aralin ito. Subukan niyang gamitin ito. Ang isang magnanakaw na batang katulad niya ay hindi magagawa ito. Dahil siya daw ay walang pag-asa at walang talento. Umalis na daw siya. Kapag bumalik pa siya rito ay papatayin na niya ito ng totohanan. Kahit bagbog sarado ay hawak-hawak pa rin ni Lebeo ang libro at hindi binitawan. Sa isip niya ay ipapakita niya ang kanyang gagawin. Matapos nga niya na makuha ang libro ay hindi na siya nagsayang ng oras. Ginugol niya ang kanyang oras para ma-master at maperpekto ang martial arts. Para sa kanya ay ayos lang kahit matuyuman o mabasag ang kanyang mga buto para sa isang bagay na ito. Ang maging malakas at mas malakas pa sa taong yon. At dumating na nga ang panahon na sa tingin niya ay kaya na niyang gumanti sa taong ginawang impyerno ang Kowloon. Pero nang bumalik siya matapos ang ilang taon, hindi na niya matagpuan ang taong yon. Sa halip, ang sumalubong sa kanya ang isang dokumento. Nang mabasa niya ito ay tila nawala ng lakas ang kanyang katawan at napaluhod. Nakasulat sa dokumentong yon ang real occasion ng mga taga-Kowloon at ang utos na i-demolish ito. Hindi niya maintindihan kung ano pa ang kikitain ng gobyerno sa lugar na ito na minsan na nilang inabandona. Kukunin daw ba nila ang Kowloon matapos nilang pinaganda ito ng ilang taon? At napagtanto nga niya, ang dahilan kung bakit ginawa niyang impyerno ang lugar na ito ay para maibenta niya at makialam ang gobyerno. Napagtanto niya lang ito matapos niyang makipaglaban na parang baliw sa mga sundalo. Pero nawala na siya ng pag-asa at tila sumuko. Tapos na ang lahat at wala nang kwenta kahit lumaban pa siya. Matapos na mawala ang lahat sa kanya ay pakiramdam niya, wala nang silbi ang mabuhay, isang maliit na sinulid ng pag-asa ang dumating sa kanya. May isang tao na nagtanong sa kanya kung gusto daw ba niyang mabawi ang Kowloon. Ibabalik daw niya ang dating Kowloon, ang masaya at masaganang Kowloon. May mga koneksyon daw siya sa gobyerno ng kontinente. Kapag tinawagan niya daw ang mga ito ay mababawi niya ang Kowloon na parang wala lang. Tinanong siya ni Lebeo kung paano daw siya nito mapagkakatiwalaan. Pero sinabi ni Raphael sa kanya na ang kapag mas desperado ang isang tao, mas nagtitiwala ito. Ito ang nakikita niya ngayon kay Lebeo. Pero mayroon daw kondisyon. Mayroon siyang napakamalaking plano pero simple lang ang ipapagawa niya kay Lebeo. Kailangan niya lang ang lakas ni Lebeo. Inalok sa kanya ang posisyon ng pagiging isang disciple. Ngayon niya lang ito narinig. Sa mga panahon na yon, kahit buong lakas pa niya ay kanyang ibibigay basta mabawi niya lang ang Kowloon, ang kanyang tahanan.
Sinabi ni Sungo na ngayon ay naiintindihan na niya at kung bakit wala na siya masyadong oras at kung bakit kailangan niyang mahuli na agad si Pedro. Pero sinabi ni Thaddeus kay Sungo na huwag itong masyadong mag-alala. Alam na daw niya kung saan magpapakita si Pedro. Ito na daw ang katapusan. Ano kaya ang ibig sabihin ni Thaddeus? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!